Bago tayo magpatuloy sa ating chapter 155 ng Kinben Book 6, nais ko munang i-shoutout ang ating mga members ngayong May 27, 2026. Shoutout kay Pedro, Angelo Torres, Avril Liin, Monmon, Joffrey Indiana, Benedict Drillo, Eric Lazaro, Noel Lumugtang Jr., Aldrin Pedong, Jeffer Dolar, Roger Cortez Jr., Carlo, Moises Pilapil, Christian Nemenso, Ricky Lazaro, Michael Upau, John Kim Bichachino, Albert Bongcalo, Lori De Los Santos, Ronald Esok, Norhamin Sultan, Mark Kevin Hermoso, Aisen, Cordova Loy, Ray Glenn, Malbas Jan Benedict, Joseph Martires Channel, Sally Guevara, Noel Mar Castillo, Ramil Dalagit, Wilson Amonggol at kay Alitaptap Vlogs. Sa mga gustong mapasama sa ating shoutout, magpunta lang sa join button ng ating YouTube channel at mag-join sa ating exclusive channel na nagkakahalaga ng 25 pesos ang pinakamababa at 199 ang pinakamataas. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 155. Unang umaga nga ng Calapan City Team sa Makati. Nang imulat nga ni Ricky ang kanyang mga mata, ay huminga nga siya ng malalim at pinindot ang bagong bili niyang smartwatch. Bumili nga siya kahapon ito nang pumunta siyang kasama si Sir Mover at si Larry sa Ayala Mall. Nakita nga ni Ricky kung ilang oras siyang nakatulog at nakita niya na ang oras ay alas 4:30 na ng umaga. Marahan siyang humikap at bumangon. Dito na nga rin siya napatingin sa dalawang katabi niya. Tulog pa sina Mover at Larry. Napatingin nga rin siya sa higaan ni na Sir Jason at Coach Isaiah at tulog pa rin ang mga ito kung kaya dahan-dahan na naging kilos niya. Sa pagdating nga niya sa may pinto ng CR ay doon na nga niya agad na binuksan ang ilaw sa loob. May salamin nga roon at seryoso niyang pinagmasdan ng kanyang sarili. Napahaplos siya sa kanyang pisngi at marahang humikap. Naghilamos nga siya at nang tumunghay siya ay nakita niya ang kaunting pilat niya sa may ilong. Pagkatapos nga rin niyang magmumog ay lumabas na siya. Hinanap nga niya ang kanyang phone upang magsilbing flashlight niya dahil ayaw niyang magising bigla ang mga kasamahan niya sa loob. Nang makita nga niya ang kanyang shorts at shirt na pantakbo ay bilisan siyang nagbihis. Mabilisang pagsusuot din nga ng sapatos ang kanyang ginawa at nang makalabas na siya ng pinto ay napaseryoso na lang siya nang makita ang kanyang Kuya Baron na nauna pa sa kanya. Nasa court na nga ito at tumatakbo ng pauli-uli. Napatingin nga rin siya sa may pinto sa dalawang kwarto na kasunod ng kanila. Bumukas iyon at lumabas nga sina Carlo, Dre at Marlon sa dulo. Sa nasa gitna naman ay lumabas na nga rin sina Martin at Shaquille. Napailing na nga lang si Martin na napatingin sa ibaba. Ang aga ni Kuya Baron, sabi nga ni Ricky at nagsimula na nga silang maglakad papunta sa hagdanan pababa. Hindi yan dahil sa gusto niyang maging disiplinado sa morning routine. Sabi naman ni Martin na marahang napahikap. Ano kuya? Ano nga ni Ricky? At may kita nga na napasulyap siya sa may daanan papunta sa may second floor rooms. May isang lumabas na babae at nakasando ito ng itim at nakashorts ng maikli. Nalaman ni Baron na mga babae ang boarders ng second floor. Kaya ayan, alam mo na, natatawang sabi na nga lang ni Martin. May estudyante pero karamihan ay nagtatrabaho na. Biglang sabi nga ni Dre at napatingin bigla sa kanya sina Carlo at Martin. Napatikhim ang dalawa at si Dre ay napaseryoso. Anong iniisip ninyo? Sinabi lang sa akin ni Baron. May iba tayo Dre, may love life ka ba? Tanungan ni Carlo na inakbayan ito. Wala ako noon. Wala namang magkakagusto sa akin. Kita mo naman may mga tattoo ako. Makita pa lang ako ng babae, matatakot na agad. Sagot nga ni Dre at napangiti naman si Ricky na biglang napasalita nang sila ay makarating na sa ibaba. Hindi naman iyon totoo Dre. Wala iyon sa tattoo o kung nakakatakot kang tingnan. Nasa intensyon mo iyon. Sabi nga ni Ricky at si Carlo naman ay napangiti. Nakinig ka sa love expert, sabi nga ni Carlo at napatawa nga bigla ang mga kasama nila. Si Ricky nga ay napailing. Ang love life ni Ricky ay umiikot sa basketball. Pareho sila ng hilig kaya ayon, sabi naman ni Martin. At si Dre naman ay marahang napangiti. Ano ba ang hilig mo Dre? Tanong ni Ricky. Oo yan, nakinig ka sa love expert. Sabi pa nga ni Carlo. Ako? Basketball din. Biglang sagot ni Dre na parang naging interesado sa mga sinasabi ni Ricky. Bukod sa basketball ano pa? Dagdag pa nga ni Ricky at nakalabas na nga sila ng bahay.
Wala na yata. Magmotor, mag-rides, tattoo. Sabi na nga lang ni Dre at napatango naman si Ricky. So kapag nakakita ka Dre ng babaeng hilig ang motor or mag-rides or tattoo or basketball, try mong mag-first move. Huwag kang gagaya sa akin noon na mahiyain. Sabi pa nga ni Ricky na napatawa dahil may isang nakaraan siyang naalala. Hindi ko na magawa. Lagi naman akong inaayawan ng babae. Lalo na noong medyo siraulo pa ako sa Rojas. Natatabang sagot nga ni Dre pero umiling naman si Ricky. Pero hindi yun rason para isipin mong mala. Iba ka na naman ngayon, hindi ba? Sabi na nga lang ni Ricky at si Dre ay parang napalunok dahil parang isang love expert na raw ang datingan ni Mendez sa kanyang paningin. Matanong ko nga, may natitipuhan ka ba ngayong babae? Hindi artista Tanong pa nga ni Ricky at naiwan na nga silang dalawa ni Dre dahil sina Carlo, Martin, Shaquille at Marlon ay nagsimula ng tumakbo ng paikot. Sinabayan na nga nila si Baron na papogi raw ang style ng pagtakbo. Akala ko si Larry. Sabi na nga lang ni Marlon at napatawa na lang sina Carlo nang marinig iyon. Ako? Napatawa naman si Dre nang mapaisip sa tanong ni Ricky. Ang totoo ay may natitipuhan siyang babae kaso nahihiya siyang mag first move. Noong isang taon pa niya ito nakikita at noong nasa Mindoro siya ay lagi siyang uma-attend ng meeting ng kapatid niyang si Kenneth sa Balugoy ni Chess para lang makita ang advisor nito noong first year ito. Wala naman, pagsisinungaling ni Dre. Kapag nagkaroon, kumilos ka na kasi baka maunahan ka pa ng iba. Sabi nga ni Ricky at napatakbo na rin siya para sumabay sa kanyang mga kakampi. Si Dre naman ay napatango. Copy, Master Ricky. Nasabi na nga lang ni Dre at tumakbo na nga sila ng mabilis. Ilang laps ang ginawa nila at may kita nga na mula sa second floor ay may dalawang babae na nakatayo sa may harapan na nagkakape. Nang makita nga yun ni Baron ay agad na siyang kumuha ng bola at kasunod noon ay bumigla siya ng takbo papunta sa basket. Isang mataas sa pagtalo ng ginawa ni Baron at doon na nga niya idinakdak ang bola gamit ang kanyang dalawang kamay. Paglapag nga niya ay kunyari ay supladuhin ang dating niya at makikita nga na seryoso lang siyang naglalakad. Kunwari nga ay hindi niya alam na may nanonood na babae sa itaas. Si Carlo naman ay biglang kinuha ang bola at binato ito. Tumama nga ayon sa puweta ni Baron at doon na nga napakuyom ito. Agad siyang humarap at kinuha agad ang bola. Dito na nga niya tiningnan si Carlo. Tarantado ka Ibanez. Bakit ba kayo nagpuntahan dito? Aagawan pa ninyo ako ng moments Sabi nga ni Baron na biglang hinawakan ng bola at agad na iniiwas ito sa humarang na si Carlo. Isang Euro step crossover nga iyon at doon na nga napangiti si Baron. Kita ba ninyo yun girls? Mahinang wika nga ni Baron at sa pagdating niya sa may basket ay napaseryoso na lang siya nang paluhin ni Carlo ang bola at hilahin ito para maidribble. Isang steal ang ginawa ni Carlo at binigla nga rin niya si Baron ng isang step back jumper na hinalit agad ang basket sa pagpasok ng bola roon. Nakarinig na nga lang si Baron ng palakpak mula sa itaas at nakita niyang pinalakpakan noong dalawang babae si Carlo Ibanez na ikinakuyom na lang niya ng kamao. Hanep ka Ibanez, hindi ba may syota ka na? Bakit inaagawan mo pa ako ng screen time sa mga babae ngayon? Ha? Pinagsasabi mo? Tanong nga ni Carlo na nagbabasketball lang naman daw. Dre, huwag kang gagaya kay Baron. Pangit kasi ang dating sa babae kapag nagpapasikat. Mahinang sabi naman ni Martin at dito na nga napangiti si Dre. Kinahapon na naman, may laro nga sa Makati Coliseum ang defending champion at ang kalaban nila ay ang team ng Quezon City na pinapangunahan ni Clay Marasigan at Jimmy Valencia. Punong-puno nga rin ang venue at naroon nga rin ang team ng Calapan City para manood. Sa may likuran ng basket sila nakapwesto at ang ilang manonood nga ay napansin din ito, lalo na nga si Ricky Mendez. Wala pang ang talo ang Makati Blazers at may kartada silang 8-0. Ang Quezon City Warriors naman ay may kartadang 5-3 at kagagaling lang nila sa pagkapanalo kontra sa team ng Antique. Makikita na nga rin ang seryosong datingan ng defending champion na nakasuot ng red and black jersey habang puti naman ang sakyusi. Malakas na cheer nga rin ang ibinigay ng crowd para kay KA7 na makikitang marahang inaayos ang kanyang suot na wristband sa may kanang kamay. Sa pagsisimula nga ng jump ball ay doon na nga nagwala ang mga manonood
dahil sa pagpalo ng sentro na si Quinto sa bola ay agad na nga itong nakuha ni Recto. Sa paglapit nga sa kanya ni Clay ay siya rin pagtapo ng bola papunta kay KA7. Sa pagpapatalbog nga ni Abad ay doon na nga siya hinarangan ni Jimmy Valencia na isang magaling na defender sa Warriors, kaso isang mabilis na jab step lang ang ginawa ni Abad at agad siyang tumira ng isang paatras na tres na agad na humalit sa basket. Sa simula nga ng laban ay nagagawa pang makasabay ng QC, kaso sa kalagitnaan ng unang quarter ay bigla na lang umikot ang bola ng magandang ball movements ang gawin ng Makati. Sa bawat open na player ay agad silang pumupuntos. Hindi nga lang si Abad ang gumawa, dahil maging sina Quintos, C at Dakis ay umi-score din. Walang kahirap-hirap na dinomina ng Makati Blazers ang QC Warriors at sa pagpasok ng huling quarter ay may lamang na silang 40 points. Ang mga supporters nga ng QC ay napakuyom na lang dahil parang ayaw na nilang panoorin ang laban. 112-72 nga ang score at ang starters ng Blazers ay mayroon ng double digit points. At sa huling play nga ni Abad bago siya umupo sa bench ay pinaupo pa niya sa sahig si Marcoby Bisinal na sinundan niya ng isang napakagandang step back 3. Nakakabinging MVP chant nga ang maririnig mula sa crowd at si Abad nga ay makikitang ngumiti pa habang nakatingin sa direksyon kung nasaan ang Calapan City team. Hindi maganda ang last game ninyo. Gusto ko pa naman kayo ang manalo sa game na iyon para maganda maging laban natin. Kaso parang ganitong senaryo rin yata ang mangyayari sa laban natin sa Friday. Sabi pa nga sa sarili ni Abad habang umaatras. Natapos nga ang labang iyon sa score na 140-90. Kahit ang mga bench players ng Makati ay hindi pa rin pinagbigyan ng QC na makalapit sa score nila, at dahil dito ay napaseryoso na lang din si Coach Isaiah. Nagbibigay sila ng mensahe sa atin na sila ang defending champion, ang pinakamalakas na team sa ligang ito. Sabi nga ni Coach Isaiah, at may kita naman ang pagtango ni Mendez at marahang pagngiti nang makitang ini-interview si Abad ng isang reporter. Ano naman ang inaasahan mo sa next game ninyo? Calapan City na ang makakalaban ninyo at naroon ng number 2 sa MVP ranking sa unang release ng Maharlika noong nakaraan. Tanong nga ng isang local reporter. Wala naman, maglalaro lang kami na parang normal, iyon lang. Sagot ni Abad na napatingin sa mga tumayong players ng Calapan City. Maglalaro rin ako na parang wala lang. Gagawin ko lang kung ano ang ginagawa ko. Sabi naman ni Ricky sa sarili habang naglalakad na palabas ng venue. Si Isaiah naman ay marahang napatingin sa kanya mga players. Parang nagkaroon daw ng pangamba ang ilan dito dahil sa napanood nila. Kung iisipin ay mas okay raw sana na hindi sila manood para walang ganitong mangyari, kaso kailangan daw nilang makita na isa na namang malupit na team ang lalabanan nila. Maliit ang tsansa naming manalo, pero napatingin nga si Isaiah kay Mendez na kalmado lang na nakatingin sa malayo. Nararamdaman niyang parang excited na ito, at ito ang Mendez na gusto niyang makita. Ilang araw pa nga ang lumipas at ang araw ng Biyernes ay dumating na. Mula nga sa labas ng Makati Coliseum ay maririnig ang dagundong ng cheer ng crowd. Nakakabingi ito, at sa pagpasok nga ng isang manonood na humabol pa para manood ay napangiti na lang siya nang mapatingin sa score sa itaas. Nasa kalagitnaan na nga ang huling quarter at lalong nagwala ang mga manonood nang si Mendez ay nagawang iwanan ni Abad. Kasunod nga noon ay ang pagpapakawala ng best player ng liga ng isang floater shot nang subukan pa itong butaan ni Magbuo. Sa pagpasok nga ng bola sa basket ay doon na nga lalong nagwala ang mga manonood, at ang mga players ng Calapan ay nakaramdam na lalo ng pagod dahil ang score ay naging 120-85 at may natitira na lamang na 4 na minuto sa larong iyon.